Hello mga ka-anxiety, magandang gabi muli sa inyong lahat. Flex ko lang itong aking pag-uwi ng bahay galing trabaho. Nasira nga pa, ninakaw nga pala yung aking bisikleta. Kaya nagko-commute ako ngayon. Shoutout sa nagnakaw ng bisikleta ko. Nakakandado na lahat-lahat. Ang kapal-kapal ng padlock, pinutol pa. Talagang maraming taong ganyan, no? Hindi lumalaban ng patas sa hirap ng buhay. Ay nako, nakapag-commute tuloy tayo. So ito, usapang anxiety muli tayo. Habang papauwi ng bahay, nag-commute ako. Sumakay ng MRT at nag-jeep at naglakad ng mahaba para lang makauwi ng bahay. So samahan nyo ako habang papauwi ng aking bahay, nagko-commute. Bago ang lahat guys, no? Gusto kong ipagbigay alam sa inyo ng anxiety disorder ay mahilig talaga manakot. Lalo-lalo na kung nag-uumpisa pa lang yung anxiety disorder mo, kung bago pa lang yung anxiety disorder mo, tatakutin ka talaga niyan sa simula. Ang daming bagay, halos lahat kinatakutan ko rin. Natakot akong kumain ng kung ano-ano, naging mapili ako sa pagkain, natakot ako mag-isa. Lalo na itong pagbiyahe, no? Takot na takot ako dati nito. Basta sa umpisa talaga, lahat katatakutan mo. Takot yung mangingibabaw sa'yo. Ganyan sa umpisa ang anxiety disorder. Mahilig manakot, i-scamin ka niya sa lahat ng bagay. Yung unting paramdam lang sa'yo ng sintomas, takot na takot ka na. Yung unting palpitate mo lang, takot na takot ka na. Yung konting hingal mo lang, takot na takot ka na. Naranasan namin yan, naranasan ko yan. Kung yung dati mong ginagawa na normal lang sa'yo, yung walang takot na dumadalaw sa'yo, yung mga normal na ginagawa mo dati, biglang nagbago yan. Biglang nagbago yan nung nagkaroon ka ng anxiety disorder. Yung mga normal mong ginagawa dati na katulad nito, yung pag-travel, yung pag-commute, no? Wala naman sa yung usapin ito dati, wala naman sa yung issue to dati. Walang takot sa pagdating sa mga gantong bagay, no? Yung mga simpleng bagay na katulad nito, bali wala naman to sa'yo dati. Naiba yun nung nagkaroon ka ng anxiety disorder. Lalo na kapag bago pa lang yung anxiety disorder mo, matatakot ka. Lalo ito kapag mag-isa ka, nagko-commute ka, lahat yan matatakot ka. At kapag dumating yung time na natatakot ka na ganun, doon lumalabas yung mga mga sintomas. I-share ko lang, ibahagi ko lang sa inyo yung experience ko dati, no? Kapag nakaramdam kasi ako ng takot, doon na bibilis yung pintig ng puso ko, doon na ako mahihilo bigla, doon na bibigat yung bato ko, doon na nervous na lahat-lahat. Hindi mo na mapipigilan yung isip mo, ang gulo na ng isip mo, hindi mo siya makontrol, no? Siya na yung nagko-control sa'yo, takot na yung nangingibabaw sa'yo. Ganyan sa umpisa ang anxiety disorder. Talagang tatakutin ka sa umpisa. Ngayon, ang point natin dyan, paano natin ito mapipigilan, o paano natin mapipigilan yung tuluyang paglamon sa atin ng takot, no? Yung tuluyan na nangingibabaw sa atin yung takot, paano natin pipigilan ito, no? Ito yung pinaka-importanteng ituturo ko sa inyo. So unang-una, kailangan mong malaman kung ano talaga yung nangyayari sa'yo, no? Kailangan na malaman mo na anxiety disorder lang ito. Kailangan mapatunayan mo sa sarili mo na masigla ka, wala kang sakit, sadyang pinasok ka lang ng takot sa iyong puso't isipan. Kailangan mapatunayan mo yan sa sarili mo na wala kang sakit. Siyempre, talaga hindi natin malalaman yan, siyempre kung wala yung tulong ng ating mga espesyalista. Kaya napaka-importante yan, kailangan malaman mo kung anxiety disorder pa talaga yan. Nang sa ganun, hindi nababagabag yung isipan mo, no? Pangalawa, kailangan din natin ng acceptance. Acceptance, napaka-importante niyan. Pero bago mo ma-accept yan, talagang gugugol ka na mahabang panahon talaga. Andyan yung maraming katanungan pagdating sa isipan mo.
na may sakit ba akong malubha, ganyan. Kasi talaga napakaraming sintomas na mararamdaman mo. Paiba-iba, pasulpot-sulpot. Yung talagang tipong maiisip mo na may malubha ka ng sakit, may sakit ka na sa puso, or etc. Basta maiisip mo lahat-lahat ng yan. Ganyan na ganyan ako dati. Naisip ko, kahit nagkaroon ako ng knowledge na anxiety disorder ito, naisip ko pa rin na baka may malubha akong sakit. Ayan yung maling mga itinanim ko sa aking kukote. Kaya napaka-importante nung acceptance. Kailangan matanggap mo yan. Pero talagang gugugol ka ng mahabang panahon bago mo matanggap ang lahat-lahat. Pangatlo guys, kailangan mo sanayin yung sarili mo. Kailangan mo harapin yung mga takot mo. Face your fear, yung sinasabi nga nila, no? Kailangan mong harapin yan. Kailangan mong salubungin yung mga takot mo. Ganyan ako nung una, no? Talagang takot na takot. Pero lagi nyong itatak sa kukote nyo, lagi nyong sabihin sa sarili nyo na wala kang sakit. Masigla ako. Sadyang pinasok lang ng takot ang aking puso't isipan. Yan yung lagi nyong ipaunawa sa inyong sarili, dahil ang kalaban nyo dyan ay ang inyong sarili, no? Napangungunahan kayo ng takot sa inyong puso't isipan. Kailangan harapin nyo yung mga kinakatakutan nyo. Step by step yan, talagang kasama yan, yung harapin. Kasi hanggat di mo siya hinaharap, hindi mo siya ma-overcome talaga. Talagang patuloy ka niyang tatakutin, patuloy kang hindi gagaling, patuloy mong hindi ma-overcome yung anxiety disorder mo. Katulad nitong ginagawa natin, no? Katulad ng ginawa ko or in-apply ko sa aking recovery. Talagang sinanay ko yung sarili ko. Ganito rin ako nung una na takot mag-commute mag-isa. Talagang halos nagpahatid pa ako, no? Pero dapat habang tumatagal, lalo kang tumatapang. Habang tumatagal, lalo kang nagiging dapat nagiging makumpiyansa sa sarili mo. Habang tumatagal ka sa buhay may anxiety disorder, dapat hindi ka nagpapadaig sa takot. Kasi kapag nagpadaig ka sa takot, lumiliit yung mundo mo eh. Yung dati mong ginagawa, lumiliit yung mundo mo. Yung dati mong ginagawa na mga normal na bagay, hindi mo na nagagawa, no? So kailangan mo ibalik pa rin yan. Sanayin mo yung sarili mo na ginagawa ko naman to dati, na wala akong takot sa aking puso't isipan. Normal kong itong nagagawa dati. So mga makailang ulit mong gawin yan, mawawala na yung takot mo. Makakasanayan na ng sarili mo yung mga dati mong ginagawa, katulad yung pagkukommute, no? Bali wala na sa'yo yan. Mawawalan ka na ng wala nang takot, wala nang pag-iisip. Kasi dun lang naman pumapangit yung pakiramdam natin. Dun lumalabas yung mga pakiramdam natin kapag ninervyos na tayo, kapag natakot na tayo. Doon yan. Kumbaga napangunahan ka lang ng takot, kaya lumalabas yung mga adrenaline mo, yung mga pangit mo na pakiramdam. So kailangan mong harapin yung mga takot mo, kailangan mong salubungin yung mga takot mo, kailangan mong sanayin yung mga dati mong ginagawa, kailangan mo pa rin gawin yan. Yan yung aking mga in-apply noon, kung bakit ko na-overcome ang aking anxiety disorder, kung bakit bumalik ako sa ganito. Natakot din ako sa umpisa, gaya ng paulit-ulit kong sinasabi sa inyo. Natakot ako mag-commute nung mag-isa dati. Talaga nandyan yung mga pag-aagam-agam na baka atakihin ako. Kung ako lang mag-isa, walang tumulong sa akin. Lagi nyong iisipin, lagi nyong itatak sa isipan nyo, nakasama nyo si Lord sa lahat ng oras. Huwag kang matatakot. Kasi pag natakot ka, ibig sabihin na nawalan ka ng tiwala sa Kanya. Lagi mo itatatak sa isipan mo yan. Babalik ka sa normal. Gaya ng sinabi ko, gaya ng tinuturo ng mga nagkaroon din ng anxiety disorder. Actually, ang daming naka-recover, ang daming na-overcome itong anxiety disorder. Dito rin yung tinuturo nila, kailangan mong harapin, salubungin yung mga takot mo. Pang-apat guys, magkaroon tayo ng disiplina sa ating sarili, no? Tinutukoy ko dito ang disiplina pagdating sa sarili. Yung natutulog ka ng tamang oras, hindi ka nagpupuyat, kumakain ka ng masusustansya, nagiging active ka.
pagdating sa pag-ehersisyo, pagdating sa pag-exercise, nagiging active ka dapat, no? Huwag mo muna bibiglain yung sarili mo kung hindi mo pa kayang mag-exercise, no? Basta paunti-unti. Paunti-unti mo ina-upgrade yung pag-exercise mo. So umpisa, palakad-lakad ka lang. Kung sa tingin mo lumalakas na yung ano mo, yung loob mo, doon mo siya unti-unting upgrade. Kasabay nito yung pagkain ng masusustansya, no? Kailangan masusustansya lagi yung kinakain mo. Prutas, gulay. Lagi ganyan. Hindi nga po pala ako nag-take ng vitamins, no? Talagang prutas at gulay lang ako palagi. Dati. Madalas ako nun saging na saba. Yung kinakain ko nun. Exercise, napaka-importante niyan. Doon mo rin kasi unti-unting naharap yung takot mo. Kapag nag-exercise ka, doon mo naharap yung hilo mo. Yung mga konting paramdam sa'yo, doon mo na o-overcome. Kapag nagparamdam siya sa'yo na nag-exercise ka, mas maganda yun na namimit mo siya eh. Kasi nalalaman mo yung power niya, nalalaman mo yung hangganan niya, na hanggang dun lang siya. Hindi kanya kayang itumba. Ako na rin nagsasabi na hindi kanya kayang itumba. Ako noon, naranasan ko na yung pinakamatinding hilo. Pero wala naman, di naman ako kinaya. Hindi niya naman tayo kayang itumba at hindi niya hawak yung buhay natin, no? I-share ko rin pala sa inyo ito. Nandito ako sa Baclaran LRT, no? Ang dami. Paskong Pasko na talaga. Dami nagtitinda sa kalsada. Sarap mamili dito sa Baclaran. Naglalakad ako niyan. Sarap tumanaw sa paligid, ang daming mabibili. Sa itaas pa lang ng overpass, ang dami na nagtitinda. Lalo dito sa kalsada, dami nagtitinda. So yun, no, back to topic tayo, no. Pagdating dun sa pag-exercise, kailangan, napaka-importante niyan. Kailangan mag-pump ng puso mo, huwag kang matakot sa palpitation. Nariyan yun sa umpisa, talaga matatakot ka. Pero kailangan mo pagdaanan yung mga bagay na yan eh. Kasi pagdadaanan mo talaga yan. Doon mo kasi ma-overcome yan na balang araw masasabi mo na wala naman palang nangyaring masama sa akin. Talagang tatakutin lang talaga ako sa umpisa. At tatawanan mo na lang yung anxiety disorder mo na yan kapag dumating ka na sa stage na ganito, na katulad sa akin, na talagang marirealize mo lahat ng pananakot ng anxiety disorder sa'yo. Guys, pagdating naman sa pagkain, no, kung sa tingin nyo bawal sa inyo yun, kung sa tingin nyo nagtitrigger dun yung yung anxiety disorder nyo, iwasan nyo muna yun. Iwasan nyo muna yun kung sa tingin nyo nagtitrigger dun yung anxiety disorder nyo. Pero ako na nagsasabi sa inyo guys, walang bawal sa atin. Kasi wala naman tayong sakit, wala tayong malubhang sakit, wala tayong diabetes or etc. So, walang bawal sa atin. Pinasok lang tayo ng takot sa ating puso't isipan. Ngunit, kung sa tingin mo na nagtitrigger yung anxiety disorder mo sa pagkain na yun, iwasan mo muna. Dahil na-experience ko na yan. Talaga kasi ang gumagawa talaga ng pangit na pakiramdam ay tayo rin. Kumbaga nag-isip tayo na for example, hindi naman bawal sa atin yung bagay na yun, hindi naman bawal sa atin yung pagkain na yun. Nag-isip tayo, doon nag-trigger yung ating anxiety disorder sa pag-iisip natin na bawal yun. Bawal sa akin yun, nakakain ako nun. So kung sa tingin nyo na doon nagtitrigger yung anxiety disorder nyo sa kinain nyo na yun, iwasan nyo muna yun. Magprutas, gulay muna kayo. At darating din naman yung time na makakain nyo uli yung mga kinakatakutan yung kainin. Darating uli yung time na yan. Katulad ko ngayon, nagko-coffee na ako ngayon. Ang lakas ko na naman ngayon sa energy drink, yung mga Sting, Cobra, sa coffee. Lumalakas na naman ako sa coffee. Dahil ang trabaho ko ay isang security guard, so kailangan ko talaga ng pampagising, no? Bawal antukin. So babalik yung dati yung kung kinakatakutan yung pagkain na yan, makakain nyo muli yan katulad ko. At
tawag dito, kung ano, ulitin ko, no, kung ano, kung nagti-trigger sa inyo, sa tingin mo nagti-trigger diyan yung anxiety disorder mo, iwasan mo muna. Iwasan mo muna, magprutas gulay ka lang muna. Para sa ganoon na hindi na i-stress o hindi na bibigla o hindi na uudlot ang iyong recovery sa anxiety disorder. Mga ka-anxiety, may i-share nga pala ako sa inyong bagay na napaka-importante, no. Lagi nyo iisipin to, guys, no. Sa lahat ng bagay or sa lahat ng karamdaman, kapag pinanghinaan ka ng loob, no, kahit anong karamdaman na nararanasan mo sa mga oras na ito, kapag pinanghinaan ka ng loob, talagang hindi ka gagaling sa karamdaman na yan, no. Katulad itong anxiety disorder, kapag pinanghinaan ka ng loob, lalo kang hihina, lalong hindi mo siya ma-overcome. Kaya dapat lagi nyong ipakita, lagi nyong patunayan sa sarili nyo na kaya nyo ito. Walang mangyayari kasi kapag pinanghinaan ka ng loob, lalo kang manghihina, lalo mong hindi nalalabanan, lalo mong pinapahina yung sarili mo kapag pinanghinaan ka ng loob, no. Gusto ko lang i-share sa inyo na para lumakas yung loob nyo, no. Kunyari, may malapit na simbahan sa inyo, magdasal ka dun, manalangin ka ron, hindi mo nararamdaman o hindi mo mamamalayan na nagkakaroon ka ng lakas ng loob sa puso't isipan mo. Binibigyan ka ng mahal na Panginoon ng tapang ang lakas sa araw-araw. Hindi mo namamalayan yan. Kung may malapit sa inyo na simbahan, no, magtungo ka ron. Wag kang magpakita ng kahit na anong kaduwagan, wag kang magpakita ng kahit na anong takot. Basta suungin mo yan. Lagi mong isaisip na kasama mo mahal na Panginoon sa lahat ng oras. Sa lahat ng karamdaman, guys, kapag pinanghinaan ka ng loob, hindi ka gagaling, no. Pero kapag nilaksan mo yung loob mo, ayan yung mga may gumagaling, no. Kapag tinibayan mo yung loob mo, pinakita mo kay Lord na baliwala sa yan, na kaya mo yan, pinakita mo kay Lord yung 100% ng trust mo sa Kanya, 100% na pagtitiwala mo sa Kanya, pinakita mo kay Lord yan, instant kagalingan ang mangyayari sa'yo. Yan yung lagi yung tatandaan sa lahat ng karamdaman. Kapag pinanghinaan ka ng loob, wala kang mararating. Kaya napaka-importante, nalaksan nyo yung lagi yung loob nyo sa lahat ng oras at lahat ng sandali. Lagi nyong iisipin na kasama nyo si Lord. Actually, sa lahat ng oras talaga kasama natin siya. Kaya wala ka dapat ikatakot. Wala kang dapat ikatakot dahil gabay tayo ng ating mahal na Panginoon. Sadyang napakahirap ng buhay may anxiety disorder. Pero lagi nyo lang iisipin, lahat ng bagay may dahilan. Isipin nyo na lang na wake up call ito sa atin upang lumapit tayo sa mahal na Panginoon, no? Upang tuluyan tayong lumapit sa Kanya, surrender natin sa Kanya yung ating sarili, no? At the same time, no, talikdan o talikuran natin yung ating mga kasalanan, no? Ito yung dahilan kung bakit nagkaroon tayo ng anxiety disorder, upang mapalapit tayo sa mahal na Panginoon. Wake up call ito sa atin. Kaya tayo nagkaroon na ito. Lahat ng bagay may dahilan, no? Panginoon ang nakakaalam. So isurrender natin lahat ang ating mga kasalanan, talikdan natin nang tuluyan tayong gumaling sa anxiety disorder. Sa lahat ng pagkakataon, sa lahat ng oras, lagi niyong iisipin na mahal tayo ng ating Panginoon. So yun lang, guys. Maraming salamat, no. Lagi kayong magdarasal, lagi kayong manalangin, at huwag kayong magpakita ng kaduwagan, no. Kasi pag nagpakita tayo ng kaduwagan, ibig sabihin, no, nawalan tayo ng tiwala kay Lord. So yun lang, samahan nyo ako dito sa Baclaran. Tapusin nyo ang